Kinben Book 5, Chapter 130. Uminom nga si Ricky ng tubig sa pagbalik nila sa gilid. Napatingin nga rin agad siya sa kanyang mga kasamahan at agad siyang humingi ng sorry sa nagawa niyang turnovers na ikinaseryoso agad ng mga ito. Si BJ Yasay nga ay napakuyom nang marinig iyon. Ako ang dapat humingi ng sorry. 2 fouls agad ang nagawa ko sa unang minuto pa lang ng laban natin. Wika nga niya na napatingin na lang sa malayo. Hindi raw siya ganito. Nagkataon lang na nahiya siya kay Mendez dahil sa sinabi nito sa kanila. Kung tutuusin kasi ay isa rin siya sa hindi gusto si Mendez. Nang mapanood niya kasi ang interview nito sa TV noong isang buwan ay napatawa siya dahil masyado raw mataas ang pangarap nito. Gayong maraming malalaki at matatangkad na kaya raw gawin ang ginagawa nito sa nilaruan nitong liga. Mahihina ang mga kasali siguro sa liga nila. Yung Palawan teams naman sa Maharlika ay hindi mataas sa standings. Try nilang labanan iyong mga malalakas na team at wala ang mga iyan. Ito nga ang nasabi niya nang mapanood niya ito noon. Nang makita nga niya si Mendez na kasama rito ay isa siya sa gustong talunin ito. At kung magagawa raw niya ay ipapahiya niya ito sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball. Ngunit ang malamang ganito kabuti ang ugali nito, hindi raw kasi ganito ang mga nakilala niyang malalakas na players sa lugar nila. Hindi niya makitaan ng yabang si Mendez na ibang iba sa mga malalakas pa nilang kasama rito. Sino pa sa inyo ang pwedeng mag point guard? Lilipat ako ng position. Tinatrap nila ako. Wika nga ni Mendez at si Gardosa ay nagsalita at nagsabing siya raw. Ako Ricky, ako muna ang magpo-point guard sa atin. Sambit nga ni Gardosa na pinagmasdan pa si Mendez. Hindi pa rin daw siya makaramdam ng kaba sa mga mata nito kahit pa pinaramdam na ng kanilang kalaban ang lakas nila. Kailangan din nating mabantayan ng mabuti si Magbanwa. Hindi rin basta-basta ang isang iyon. Sabi nga rin ni Ricky at alam niyang si Hermosa ay kumukuha lang din ng tiempo para magpakitang gilas. Hindi pa tayo talo. Bigyan natin ng screen ang kung sino mang may dala sa bola para hindi mahirapan sa mga nakakatapat natin. Magaling din sa depensa ang kalaban kaya hirap tayong makapuntos. Wika pa nga ni Ricky na inilapag na muli sa gilid ang kanyang tubigan. Pinagmasdan nga niya ang kanyang mga kasamahan at makikita nga na ito ang tila naging leader ng Team 1. Pansin nga rin ito ni Coach Gary at maging sina Sir Nelson na nanonood ng nangyayaring laro sa loob ng basketball area. Sumilbato na nga muli si Coach Gary at dito na nga nagsipasukan sa loob ng court ang mga players ng Team 1 at Team 2. Tambakan natin sila. Wika nga ni Dave Padua. Pasahan mo ako ng bola. Sambit naman ni Sandy Hermosa at dito na nga napaseryoso ang Team 2 nang makitang si Gardosa ang may dala ng bola. Si Bool naman ay agad na napaseryoso nang si Mendez ay nagpunta sa kaliwa at agad nga siyang pumunta rito na kinaseryoso naman ni Dave Padua at Hermosa. Si Magbanwa naman ay mabilis na hinabol si Venturina. Ikaw pala ang babantayan ko, madali lang ito. Bika nga ni Padua at binigla nga niya ng abante si Gardosa na agad namang iniiwas ang bola mula sa kanyang mga kamay. May ngiting sumilay sa labi ni Padua at nang mapatingin sa kanya si Gardosa ay bigla rin itong nagsalita. Napili rin ako sa training camp na ito kaya hindi mo ako pwedeng maliitin. Sabi nga ni Harry Gardosa at sa pag-abante niya ay siya namang pagbangga ng kanyang defender sa sentro nilang si Bondok. Isang espasyo ang nalikha noon at agad niyang tumalon si Gardosa para sa isang press. Ito nga ang specialty niya kung kaya't pwede siyang tumira dahil sa space na naibigay sa kanya ng screen ni Bondok. Si Padua naman ay napakuyom dahil inilayo siya ng malaking player na nasa kanyang harapan. Si Bagos naman ay mabilis ding tumalon kaso hindi na niya naabutan ng bola na makikita ngang pababa na sa basket. Si Ricky naman at Yasay ay mabilis at tumakbo sa ilalim ng basket kung sakaling magbintis iyon. Ngunit pumasok na nga ang bola na tuluyan ng pumutol sa scoreless game nila. Sa pagsambot naman ni Padua sa bola nang mapunta uli sa kanilang possession ay napaseryoso na lang siya nang si Gardosa at Mendez ang sumalubong sa kanya. Maagap din naman siya at agad nga niyang ibinato kay Bool ang bolang hawak niya. Kaso sumulpot bigla si Yasay para i-intercept ito. Naging agresibo ang depensa ng Team 1 Sabi nga ni Coach Gary sa kanyang sarili,
Umatake nga agad si Yasay sa basket at sa pagdating niya ay siya namang paglitaw ni Hermosa na nakangiting hinarangan ang kanyang daraanan. Napaseryoso naman agad si BJ at bumigla siya ng iwas dito sa pamamagitan ng pag-sidestep pakaliwa. Hindi naman nawala ang ngisi ni Hermosa at nang umiwas sa kanya ang kanyang katapat ay agad niyang umabante ang isa niyang paa. Ang mahaba niyang braso ay bumulusok papunta sa bola at nang makita ito ni Yasay ay agad nitong ibinato kay Bondok na nasa harapan ng basket ang bola. Delikado ako rito kay Hermosa. Sabi nga niya sa sarili at sa pagbitaw niya sa bola ay umalingaw-ngaw na nga lang ang pagtama ng kamay ng kalbo niyang defender dito. Huli ko pa rin iyan. Sabi nga ni Hermosa na agad na tinalo ng bola sa ere at sa kanyang paglapag ay agad niyang ibinato ito sa bukas na binti ni Yasay. Error na naman ako. Sabi nga ni Yasay na agad na hinabol ang lumampas na si Hermosa. Kaso ang bilis daw nito. Napangiti agad si Hermosa nang makuha ang bola. At dito na nga makikita ang mabilis niyang pagtakbo. Nakahabol nga rin agad ang mga players na sina Mendez, Gardose at Venturina. Kaso ay ganoon din sina Padua at Magbanwa. Pasa! Sigaw pa nga ni Padua. Asa ka pang magpasa iyan. Sabi naman ni Magbanwa na napaseryoso sa bilis ni Mendez. Iyan ang gusto ko. Depensahan mo ako, Ricky Mendez. Sigaw nga sa isip ni Sandy at sa pagdating niya sa harapan ng basket ay bigla niyang iniiwas ang bola mula sa mga palad ni Mendez na mabilis na sanang tatama sa kanyang pinapatalbog. Hindi ko nahuli. Nasabi na nga lang ni Mendez at tumama pa nga siya sa katawan ni Sandy. Tumalon nga ito at idinakdak ang bola ng harapan sa kanya. Napaupo si Mendez sa sahig dahil sa pagbunggo ni Hermosa at ang referee na si Coach Gary ay agad ding napasilbato matapos ang nakita niyang dunk. Binigyan nga niya si Mendez ng isang blocking foul at basket counted naman ang para kay Hermosa. Si Ricky nga ay napatingin pa kay Sandy matapos ang pangyayaring iyon. Mahina ka, Mendez. Sambit nga ni Sandy na binigyan pa si Ricky ng isang pagngisi. Iniwan nga niya si Mendez na nakaupo sa sahig at makikita naman ang paglapit ni Gardose at Venturina rito. Itinayo nila ang kanilang kakampi at sabay silang napatingin kay Hermosa. Ang lakas niya. Sabi na nga lang ni Mendez at si Gardose at Venturina ay napatango naman. Mahihirapan tayong mag-comeback kung hindi tayo makakagawa ng stop sa mga gagawin nila. Sabi pa nga ni Jeff Venturina at napasang-ayon naman dito si Ricky. Hanggat hindi raw nagkiklik ang depensa nila ay wala raw silang magagawa para matalo ang Team 2. Mabilis sina Padua, Bool, Hermosa at Magbanwa. Hindi epektibo ang fast break sa kanila. Aabot at aabot pa rin sila. Anong gagawin natin? Tanong nga ni Gardose. Ipasa mo sa akin ang bola kapag nasa side na natin tayo. Ipe-penetrate ko ang basket at maghanda kayo sa mga pwesto ninyo. Sambit nga ni Ricky na ikinatango nga ng dalawa. Sa kasamaang palad, nagmintis naman ang bonus shot ni Hermosa na ikinangiwi nito. Talagang sumablay ka pa, ang bulok mo naman. Ulalas nga ni Padua at si Hermosa ay napatingin na nga lang sa nakakuha ng rebound na si Bondok. Bumigla nga siya ng takbo at nang makita ito ni Padua at Magbanwa ay agad nga silang sumunod. May binabalak ang isang ito. Sabi nga ni Magbanwa at nang makita nga ni Bondok ang paparating na si Hermosa ay agad nga niyang ipinasa ang bola sa humihinging si Gardose. Ngunit humarang dito bigla si Padua kung kaya't kay Mendez niya ito ibinato. Kaso sinupalpal si Bondok ng katapatan niyang si Bagos. Nakangisi ito na parang mangangain ng buhay ang tingin. Nakakalimutan yata ninyo na hindi rin ako nandito para maging salimpusa. Sambit nga sa isip ni Bagos at sa muli niyang pagtalon para sa rebound ay dito na nga napaseryoso si Bondok dahil idinakdak ng kalaban ang bola sa kanyang harapan. Napakuyom na nga lang ang Team 2 nang makita ang ginawa ni Bagos at napaatras nga agad si Bondok matapos ang pagbitin pa nito sa ring. Depensa na kaagad, huwag natin silang papuntusin. Bulalas nga ni Bagos at dito na nga tila lumakas ang datingan ng kanyang mga kasamahan. Hindi sila nagkakasundo pero mukhang may iisa nga yata talaga silang layunin sa labang ito. Ang talunin si Ricky Mendez at ang kanyang kupunan. Si Bondok nga ay napakuyom na lang sa nangyaring iyon at pagtingin niya kina Gardose at Mendez ay napangiti na lang siya ng pilit. Hindi nga raw ito maganda para kay Ricky. Ramdam niya ang kagustuhan ng kalaban na matalo sila at nadaig sila ng mga ito
sa ganitong aspeto. May angas sa laro ang mga kalaban namin ngayon. Iba ito sa kahapon. Iba rin sila sa laro nila kahapon at mas magaling sila ngayon. Sabi pa nga ni Ricky sa kanyang sarili, at habang nakatingin siya sa mga nakaabang na kalaban ay dahan-dahan siyang napahinga ng malalim. Game na. Sabi nga niya kay Gardose at napatango naman ito. Sa pagdating nga ni Gardose sa side nila ay agad namang kumawala si Mendez mula kay Bool. Ibinato naman agad ni Harry ang bola kay Mendez, kaso habang pababa ito ay bigla namang lumitaw si Magbanwa na nahuli ang pasa ng kalaban. Si Mendez nga ay napaseryoso dahil sa nangyari. Kasabay rin ang pagkuha ni Magbanwa sa bola ay ang bigla niyang pagbato nito sa kanilang side at makikita na nga na naroon na si Padua. Hinabol ito ni Gardose, kaso kitang kita na hindi ito aabot. Isang malakas na pasa ang ginawa ni Magbanwa at sa pagsambot ni Padua sa bola ay buong lakas siyang tumalon papunta sa basket para idakdak ito. 3-40 na ang score at naging double digit na nga ang lamang ng team 2 sa team 1. Ang mga players nga ng Infernos na nasa tabi ay sa laban ng iyon sila nakapokus ng panonood. Mukhang ganado maglaro itong team 2 Hindi naman sila ganito kahapon. Sabi nga ni Danre Almasan, ang starting point guard ng Bulacan team. Oo nga, at kung titingnan mo ang dalawang teams, litaw na mas magaling ang team ni Padua. Sabi naman ni Denver Makalalad, ang backup point guard nila. Hindi na mauulit ni Mendez ang ginawa niya kahapon. Isa pa, hindi rin naman sana sila mananalo kung nagseryoso lang ng laro si Bron at Darius. Dagdag pa nga ni Makalalad na ikinatango ng mga kasama niya. Sa team 1 na nga muli ang bola, at sa pagkakataong ito ay nasambot na nga ni Mendez ang bolang ipinasa ni Gardose. Hinarangan nga agad siya ni Bool at agresibo nga ang naging depensa nito. Sa pagkakataong ito ay humingi na nga siya ng screen mula kay Bondok at dito na nga siya umatake sa basket. Hinabol naman siya ni Bagos, ang sentro ng team 2. Matapang ka pero hindi ka makakapunto sa akin. Sabi nga sa isip ni Bagos at napaseryoso siya nang tumalon nga talaga si Mendez palapit sa basket. Sinabayan nga niya ito at gaya ng inaasahan, iniiwas nito ang bola mula sa isa niyang kamay. Isang reverse layup ang pinakawalan ni Mendez, kaso nagdilim ang paningin niya nang supalpalin ito ng dumating na si Hermosa. Dumikit ang bola sa board at dito na nga nakaramdam ng hindi maganda ang mga kasama ni Ricky sa game. Nilamon na naman nga ang mga ito ng kabog dahil malakas daw ang players ng kalaban nila ngayon. Hindi nila alam pero nawala rin kaagad sa sarili nila ang binuong lakas ng loob ni Mendez kanina sa kanila. Hindi basta-basta ang team 2. Sabi na nga lang ni Yasay at ang bola nga ay bumalik sa loob ng court na kung saan ay makikita nga ang isang player na hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Hanggat hindi nauubos ang oras, hindi pa kami talo. Bulalas nga ni Mendez sa sarili na siya pang nakakuha ng rebound laban kay Bagos na nabigla sa taas ng talo nito. Paglapag nga ni Mendez sa ibaba ay agad siyang pinalibutan ng mga kalaban na naging dahilan upang mapaseryoso ang mga manonood ng labang iyon. Ang ginagawa nilang ito kay Mendez, isa itong patunay na isa itong malaking banta para sa kanilang pagkapanalo. Nasabi naman ni Coach Gary at sa pagtalo ni Mendez para ipasa ang bola ay siya naman pagsabay ni Bagos, Hermosa at Magbanwa rito. Sinupalpal nga ni Magbanwa ang pasa ni Mendez at sa paglapag nila ay nabigla na lang sila nang hinabol pa rin ito ang tumapon na bola sa likuran nito. Si Padua naman ay tumakbo para unahan ito kaso mabilis si Mendez na pagkakuha sa bola ay agad na hinabol ng kalaban. Nakapokus lang sila kay Mendez at sa paglapit nila ay dito na nga si Ricky ngumiti at tumalon palayo. Isang fade away 3-point shot nga ang pinakawalan niya. Sinabayan nga rin siya sa ere ni Bagos, Magbanwa at Hermosa. Hindi ka makakapuntos. Bulalas pa nga ni Hermosa na sinupalpal na naman ang bolang pinakawalan ni Mendez. Sa pagtapon niya ng bola palayo ay siya ring pagsilbato ni Coach Gary dahil ang shot clock ng Team 1 ay naubos na. Ang possession ay mapupunta na nga muli sa Team 2 at napakuyom na nga lang sa tuwa si Hermosa dahil sa nangyari. Walang nagawa si Mendez. Panalo na kami rito. Sabi naman ni Magbanwa pero parang may kung ano pa rin bumabagabag sa kanyang sarili nang hindi niya inaasahan. Nakatatak pa rin kasi sa isip niya na si Mendez ay pinsan ni Bull, na ito ay isang Duremdes. May dugo itong Duremdes, ang apelyidong sumisimbolo sa basketball ng Batangas.
Ang mga kasamahan naman ni Ricky sa team ay napalunok dahil sa ginawa nito kanina. Nanood lang sila at walang naitulong. May mentality nga na pumasok sa isip nila na kapag ang mga magagaling ay nagsasama-sama, dito lilitaw ang mga mahihina sa grupo at pakiramdam nila ay sila iyon sa mga kasali sa training camp na ito. Lumakas lalo ang kompetisyon at ang mga kalaban nila ay purong talentado na ipinaramdam agad sa kanila na mas magaling ang mga ito. Ramdam nga rin ni Ricky ang nangyayari sa kanyang mga kasamahan. At pagdating ng kanilang kalaban sa side ng mga ito, ay bumigla na lang ng atake si Padua kay Gardose. Hindi na nga ito nabantayan nito ng mabuti at napawaw ang mga manonood nang mapahawak sa sahig ang mga kamay ni Gardose nang biglain ito ni Padua ng isang behind the back crossover. Amin na ang game na ito. Sabi nga ni Padua sa kanyang sarili at sa paglampas niya kay Gardose ay bigla na lang nagulat ang mga manonood at ang mga manlalaro sa loob ng court. Si Mendez! Bulalas nga ni Bool na hindi na malayang nawala sa tapat niya si Mendez. Ang bola nga ay sinubukan pang iiwas ni Padua kaso mas mabilis ang kamay ni Mendez. Naagaw nito ang bola at sa pagtakbo nito ay siya naman paglampas ni Hermosa at Magbanwa. Dumiretso nga si Mendez sa basket at ang dalawang humabol sa kanya ay napaseryoso na lang nang hindi nila ito maabutan kahit pa ito ang nagpapatalbog ng bola. Sa pagdating nga ni Mendez sa harapan ng basket ay siya ring pagdiin ng kanyang mga sapatos sa sahig ng court. Dito na nga siya tumalo ng malakas at habang hawak niya ang bola ay pinagmasdan niya ang basket. Maaabot kaya kita? Tanong nga ni Mendez sa kanyang sarili at upang gisingin ang kanyang mga kasamahan, ang kailangan daw niyang gawin ay ang imposible. Napatulala na nga lang ang mga manonood at maging ang naglalabang Team 3 at Team 4 ay napahinto nang makita ang ginawa ni Mendez. Pumasok ang bola sa basket at kasabay nito ay ang pagkapit ng mahigpit ng mga kamay ni Ricky sa ring upang hindi siya mahulog ng alangan sa ibaba.